Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng ating church covenant, ng ating mga membership vows. At dito nga sa ating pinag-aaral, tayo ay nasa part 6 at ang topic ngayon ay church order and unity. Sa ating pag-aaral, ang muli binabalikan lamang na ang ating pag-aaral, ang layunin ay maunawaan kung ano ang ating commitments, to review our commitments as covenant members of the church, at gagawin natin yung study of specific vows. Sa mga nakaraang lesson, yung una natin ay yung general principles underlying our vows, that the vows are not made as conditions for salvation, that they are not additions to the law of God. Yun yung mga nilinaw natin na itong mga sinusumpa natin na hindi dapat natin ituring na karagdagan sa salita ng Diyos. At napunta na tayo doon sa mga practical, concrete actions na ating sinusumpang gagawin bilang mga miyembro. At nakaraan ay pinag-aralan natin yung biblical correction. Ito yung isa sa mga sinusumpa natin na magiging bahagi ng tungkulin natin bilang miyembro, na tayo ay magpapaalalahanan sa isa't isa kung nakikita natin ang ating kapatid na lumilihis sa kautusan ng Diyos. At last week, pinag-aralan natin itong public assembly. Kasama din yan sa ating sinusumpa, at yung private prayer na meron tayong sinasabing hindi natin tatalikuran ang pagtitipon ng iglesia ni kaliligtaang manalangin para sa aming sarili. So, public assembly and private prayer, at sa ngayon, ang pag-aaralan natin ay church order and unity. So ito ay makikita natin doon sa covenant natin. Yung mismong sinasabi natin sa covenant ay, we will work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. We will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. So una nating diniscuss to doong pinag-aaralan natin yung underlying principles of our covenant. At dito yung makikita nating underlying principle ay na tayo ay ginagawa natin ang mga sinusumpa nating ito out of love, at hindi na naglalagay tayo ng mga rules sa isa't isa. Gamitin natin itong checklist para punahin ang bawat isa, kundi itong ating mga sinusumpaan ay ginagawa natin ng may pagmamalasakit sa bawat isa. So yun yung underlying principle. Pero nakita rin natin yung concrete action at nagkaroon tayo ng isang buong discussion on biblical correction. So sa sumunod, yung nakaraang linggo, we will therefore not forsake the assembling of ourselves together, nor neglect to pray for ourselves and others. At dito yung concrete action na parang sinasabi natin is about commitment to public assembly and private prayer. At yun yung pinag-aaralan natin last week. At ngayon, ang ating pag-aaralan ay yung kasunod na sentence dun sa paragraph na yon, ay, we will work together for the continuance of the ministry of this church and the promotion of its worship, ordinances, discipline, and doctrines. Ito ay isang common na phrase na ginagamit sa mga church covenant, pati dun sa mga isang church covenant na hindi natin ginamit. Ito yung na basically, ito actually yung pinaka-essence of what it means to unite with the church. Na kapag tayo ay sumasali sa isang iglesia, ito ang gagawin natin. We will work together with the church. So, kung papansinin natin yung binabanggit dyan, worship, ordinances, discipline, and doctrines that comprise the whole work of the church. So kung tayo ay sumusumpa to work together in the promotion of all these, ay basically we are vowing to participate and cooperate in the work of the church. Yun yung buong essence nung sinasabi natin doon sa sentence ng ating covenant. So, dito sa we will work together for the continuance of the ministry of this church and the promotion of its worship, ordinances, discipline, and doctrines, ang nakikita natin na
anong mga concrete actions ang para bang ipinapangako natin na gagawin kung tayo ay we will work together? Well, ang isa, again, ay public prayer and attendance. Ito ay private prayer, ang ibig sabihin, public worship and private prayer, yung diniscuss natin last week. Dahil sinasabi yung we support and cooperate with worship at ang ginagawa sa worship is to gather in public to pray and worship. So kung we work together for the promotion of its worship, ang isang practical thing to do ay yung attendance. So ito ay diniscuss na natin last week at meron nga siyang sariling sentence in our covenant. Ang isa pang pwede na concrete action tungkol sa isa pa na pwedeng concrete action ay to minister our gifts. Dahil nga sinasabi, we will work together for the continuance of the ministry of this church. Para ito ay itaguyod, ang pwedeng gawin ay i-minister our gifts. Pero, meron tayong susunod na sentence na yun mismo ang sinasabi, we will minister our gifts to one another. So, yun ay itatabi ko muna sa susunod na lesson, yun ang ating pag-aaralan. Isa pang pwede ay financial support. Kung iisipin natin, we will work together for the continuance of this ministry para magpatuloy ang ministeryo ng iglesia, ang ginagawa ng mga miyembro ng iglesia ay suportahan ito financially. Pero again, yung financial support is also part of our covenant explicitly. We say we will contribute cheerfully and regularly to the support of the ministry, the expenses of the church. So again, itatabi ko muna yan as another lesson in the coming weeks. Ang pag-aaralan natin ngayon na madiderive from this very sentence ay maintain church order and unity. At yun nga ay basic na ibig sabihin ng we will work together. Tayo ay magsasama-sama para gawin itong gawain ng iglesia for the continuance of the ministry and the promotion of its worship ordinances, discipline, and doctrines. Tayo ay magtutulong-tulong. At ang pinaka-practical na itsura nito ay to maintain church order and unity. Gusto kong ipakita muna sa inyo bilang background itong membership vows ng Orthodox Presbyterian Church. Ang Orthodox Presbyterian Church isa sa mga main Presbyterian, conservative Presbyterian na reformed sa Amerika. Yun yung nakatali sa Westminster Theological Seminary na denomination. Sa membership vows nila, hindi actually sila katulad natin na mayroong mahabang tipan. Ang ginagawa sa kanila sa membership vows ay question and answer. Tatanungin sila ng bagay, tapos sasagot lang sila ng yes. So, ganoon parang, ginagawa yun minsan sa kasal, di ba? Yung imbis na yung magsusumpaan sila, may ganon. Saka meron ding part na tatanungin lang sila, do you take ganyan? So, yung sa kanilang ceremony in accepting a member, yung lang tinatanong, wala na yung mahabang tipan na version. Pero basically, ito din yung kanilang mga hinihiling. At ito yung kanilang tinatanong, 4 lang. Ito, do you believe the Bible to be the perfect and only true doctrine of salvation? Pangalawa, do you admit you are a sinner and trust for salvation not in yourself but in Jesus Christ alone? Pangatlo, do you acknowledge Jesus Christ as your sovereign Lord and do you promise in reliance on the grace of God to serve Him with all that is in you? So, kung mapapansin natin dito sa unang 3 na kanilang tinatanong, it is basically asking, are you a believer in Christ? So, ikaw ba ay isang tunay na mananampalataya at na nakikitaan ng bunga ng pagsunod? So, ganito ang basic na ibig sabihin ng kanilang 3 unang tinatanong. At meron silang just one other question besides asking if they are a believer in Christ. At ito ay, do you agree to submit in the Lord to the government of this church? And in case you should be found delinquent in doctrine or life, to obey its discipline. So ito yung the only one other requirement that they ask.
So, besides being a believer, the only other requirement to accept an applicant for membership in the Orthodox Presbyterian Church is his submission in the Lord to the government of this church. Titignan natin yung isa pang mas malaking Presbyterian Reformed denomination sa Amerika, yung PCA. Similar yung kanilang wording. Do you submit yourselves to the government and discipline of the church and promise to study its purity and peace? So, nakikita natin sa pag-unawa ng Reformed churches, itong mga Presbyterian, ang kailangan lang para ikaw ay maging miyembro, ikaw ba ay isang mananampalataya at ikaw ba ay nagpapasakop doon sa government of the church. At actually, ito din ay reflected in our own Baptist confession. Kung titingnan ng ating chapter 26 of the church, paragraph 4. The members of these churches are saints by calling, visibly manifesting and evidencing, in and by their profession in walking, their obedience unto that call of Christ, and do willingly consent to walk together according to the appointment of Christ, giving up themselves to the Lord and one to another by the will of God in professed subjection to the ordinances of the gospel. So nakikita natin dito sa description of ano ang members, the members of these churches, ay sinasabi, they are saints. They are saints visibly manifesting and evidencing by their profession in walking their obedience. So ito ang requirement to be a member of the church. And besides being a Christian who visibly manifests his obedience, he willingly consents to walk together, giving up themselves to the Lord and one to another by the will of God in professed subjection to the ordinances of the gospel. So again, similar doon sa thought na vows ng Presbyterian Reformed churches, besides being a believer, ang kailangan para ikaw ay maging miyembro ng isang iglesia ay na meron kang willing consent, at ginagamit natin yung salitang yun sa ating sariling covenant, we willingly consent to walk together. Dito galing yon sa ating confession. And also, yung similar thought of submitting to the government of the church ay napapaloob doon sa ating sinasabing we will work together to for the promotion of its discipline, of its unity. Hindi natin ginamit yung salitang unity, though sinabi natin yun previously, we will work together for the unity. Pero yung for the promotion of its doctrine, worship, discipline, or the work of the church, ay yun yung sinasabi natin na katumbas noong vow ng mga Presbyterians na tayo ay magpapasakop sa government of the church. Kasi yung the continuance and promotion of it, ibig sabihin, hindi ka magiging sagabal doon sa disiplina, sa pamamalakad ng iglesia. And so, that means cooperating and submitting to the church government. So, nakikita natin sa mga confessions na ito at sa vows ng membership ng Reformed Presbyterians na meron talagang malinaw na importance of unity in the church. At itong church unity is actually one of the primary themes sa epistles. The main theme na makikita ng lahat sa mga sulat sa epistles. So, many epistles were written precisely to address disrupted unity. For example, Romans, 1 Corinthians, Galatians, Philemon, James, and 1 John. And lahat ng ito ay masasabing ang okasyon ng pagsulat na ito ay dahil nagkaroon ng pagkakawatak-watak doon sa iglesyang kanilang sinusulatan. So sa Romans ay isang mahabang doctrinal discussion ang nangyari, pero ang makikita lang natin na okasyon na kanyang ina-address ay yung nasa 14 to 15 na mayroong nagkaroon ng division ng isang faksyon. 1 Corinthians, pinag-aralan natin na matagal. Again, mayroong ganoong nangyayaring pagkakasira. Galatians, of course, is focused on the false teaching. Pero yung nangyari din sa kanila dito ay nagkaroon ng division between the Jews and the Gentiles. Yun nga yung nangyari kay Peter, kaya siya rinibuke ni Pablo.
So in Philemon, mayroong isang slave na babalik at ito ay isang slave na may atraso dun sa kanyang master at pinapabalik ni Pablo. So again, mayroong kailangang i-reconcile. And also First John, yung James, meron din ganun pala na mayroong mga naghihiwa-hiwalay, mayaman, mahirap, at mayroong envy and yung quarrels, yun yung mga pinaka-binabanggit sa Book of James and also sa First John, dahil dun sa mga antichrist who went from us, ay ito'y nakasira sa kanilang conviction, aalis din ba kami? So merong disruption sa unity at ito ang nagiging okasyon ng marami sa mga sulat ng mga apostol. At yung lahat ng iba na mga sulat na hindi yan ay meron ding ganong pagdidiin sa kahalagahan ng pagkakaisa. So yung 2 Corinthians, Ephesians, yung Ephesians nga ang isa sa mga main texts on church unity. Philippians ay mainly unity din ang kanyang topic. At actually Philippians is one of the epistles na parang pinakamasaya si Pablo dahil nga sila'y nagkakaisa. So meron siyang i-address doon na parang merong hidwaan, may dalawa na nag-aaway doon sa huli. Sabi niya, magkasundo sila. So, yun lang yung kanyang ina-address. Pero, again, unity ang kanyang idinidiin. Yung 1 Thessalonians ay kanyang ikinagagalak yung kanilang pagkakaisa. Hebrews also towards the end has that emphasis. And also Jude, yung kanilang standing together ay gagawin nila building yourselves up in your most holy faith by showing mercy to one another. So again, ay merong emphasis on unity. After all, a church is made up of Christians who have united with one another in the Lord. So dahil nga ang church ay yung pagkakaisa ng mga Kristiyano, unity is at the heart of what it means to be a church. So actually sa lahat ng sentence na makikita natin sa Church Covenant, ito siguro yung pinaka-maaring pagmulan ng disiplina even to the point of excommunication. Kasi kung titingnan natin sa even in sa letters ni Paul, marami sa kanyang mga recommendations na i-rebuke, i-silence at i-alisin ay yung mga nanggugulo. Yung nagkukos ng divisions after warning them once or twice ay have nothing more to do with them. So, ito yung isa sa mga main offenses at kasama yan doon sa, parang ito yung principle underlying our covenant kapag ito ay nagdi-disrupt ng unity that is at the heart of what it means to be a church. At kung tayo ay, yun ng phrase na grieving the Holy Spirit, kung titingnan natin sa Ephesians 4, it is tied to causing disunity or yung envy and rivalry doon sa loob ng iglesia. So, ang titingnan natin ngayon bilang ang gusto nga natin ay matutunan kung paano tuparin yung ating vow bilang sumusumpa tayo na tayo ay makiisa, magkaroon ng working together with the church in its ministry. Ano ang itsura nun practically? Well, merong mga simple munang the basic answers. Siyempre, love one another. At ang love one another ay madaming beses na ipag-uutos sa atin sa Bagong Tipan. Yan yung listahan, John 13:34-35, 15:12-17, 1 Thessalonians 4:9, 1 John 3:11, 23, 4:7, at 11-12. Ganyan karaming beses uulit-ulitin sa atin na ito ang ating tungkulin. And especially lahat yan ay in the context of a church, love one another. At merong mga iba pang pagdidiin sa Romans 12:10, sabi, love one another with brotherly affection. Sabi sa 1 Peter 1:22, earnestly from a pure heart. So ito ang isa sa mga pinaka-basic na positive na gagawin natin bilang united church. Mainly ang pinaka-ibig sabihin nun na magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa with brotherly affection, earnestly from a pure heart. Well, ito ay hindi pa rin ganun ka concrete or practical. It seems to speak more of affections at siguro hindi nga makita yun, hindi yun
practically nagmamanifest at mas isang paulit-ulit ding iniuutos sa bagong tipan at kinakabit in the writings of the apostles to the concept of unity ay bearing with one another. Ang bawa dito sa Ephesians 4:1-3, hindi 33. 1-3 ay walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So nakita natin, itong Ephesians 1, ay yung buong aklat ng Ephesians ay kilala bilang isang letter that details the grace of God in our salvation. Yung Ephesians 1-3 ay kung saan nililinaw niya kung paano tayo niligtas by the grace of God. Yun yung first part, at pagkatapos nun sa chapter 4 ay magsisimula siyang ilabas kung ano ang implications of being saved by grace. At ang kanyang unang sasabihin ay magkaisa kayo bilang isang iglesia. Dahil kayo ay niligtas by grace of God, ngayon nga ang ipakita nyo ay ang inyong pagkakaisa. Walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. At yung ibig sabihin ng bearing with one another, parang nagtitiis sa bawat isa, ay yung at ito yung isa sa mga mas practically kailangang gawin, especially in light of sin, in light of differences, weaknesses among brethren. So ito yung merong magte-threaten to break the unity kasi nga may kasalanan, merong disagreement, at ang kailangang gawin practically is to bear with one another. Isang pinaka-ibig sabihin nito sa Colossians 3:13 ay forgiving each other, yung pagpapatawad sa isa't isa. So, ganun ang mga kailangang gawin, and it's still a matter of the heart, na yun yung gagawin natin, papatawarin natin ang ating kapatid, at yun nga yung bumubuo sa pagkakaisa ng mga makasalanan. Para sila ay posible na maging magkaisa, ay kailangan nilang magkapatawaran. So, ito ang isa sa mga main things na kailangan gawin para tayo ay maging united. At meron ding sinasabi na hindi dapat gawin, at ang salita na ginagamit commonly sa biblical writing ito yung parang opposite of being nung loving unity ay quarrels. Yun yung ginagamit na salita paulit-ulit sa mga sulat, do not quarrel. Ito yung ginamit na salita sa 1 Corinthians 1:11, 2 Corinthians 12:20, 1 Timothy 2:8 at Titus 3:2. At yung mga quarrels na tinutukoy ay kapag instead of love, the opposite of it is quarrel, to provoke one another, envy one another. So ang mga ibang ginagamit, sabi sa 1 Timothy 6:4 at 2 Timothy 2:14, about words. Yung quarreling about words ay yung sabi masyadong humaling sa controversies. So yun yung gustong pag-usapan, mga debate, ang mga binanggit pa iba, genealogies. Sabi sa Romans 14:1, over opinions. Ang tinutukoy dito yung kanilang mga conviction sa pag-unawa ng dietary laws. Sa Titus 3:9, about the law. So meron ding sinabi yung quarrels about the law, na pagtatalo-talunan kung ano ang details ng ibig sabihin. Siguro kamukha, ang na-imagine kong tinutukoy, kamukha nung Pharisaical na discussions about the law. Nagkaroon sila ng mga tradisyon na ito sinasabi sa law na bawal mag-work on the Sabbath. Anong extent ang bawal? Kasi pwede tayong maglakad papunta sa church, that's work. Kapag magbubuhat ka ng baby papunta sa church, nag-work ka. So pwede ba yun? Pwede. So meron silang mga sinukat, ganitong distance lang ang pwede mong lakarin, ganitong weight lang ang pwede mong buhatin kasing bigat ng baby. So pwede ka magbuhat ng bag na kasing bigat ng baby kasi same amount of work. So may mga ganong klaseng mga discussions na ginawa para sa
about the law, siguro yung sinasabi ni Pablo na wag nang magkaroon ng mga ganyang klaseng quarrels about what is right or wrong about the law. So, hindi yun ginagawa at yung mga pinagmumula nito, sabi sa Romans 13:13, 2 Corinthians 12:20 at James 4:1-2, ay na ito'y nagmumula sa envy, jealousy, or coveting, na mayroong pag-iinggitan, pwede rin na yung isa nakalalamang, so nagyayabang siya doon sa mga mga kinalalamangan niya. So, at yung iba na nagkukulang, so naiinggit sila doon sa mga nakalalamang. So, yun yung nangyayari na kaya nagkakaroon ng quarrels. So, ito yung mga nagdudulot ng disunity at kapag sila ay nagka-quarrel. So, ito yung mga mas basic, siyempre, na parang napaka-obvious na dapat mini-maintain to love one another at wag natin gawin yung mga opposite of loving one another. Yun yung main na ginagawa natin bilang nagkakaisang iglesia. Pero merong yung lesson nga natin ngayon ay pinamagatan kong church order and unity. So merong isa pang particular to the church na situation, at yun ay yung church order, that is yung yung relationships natin bilang pastor, members, yung iba-ibang mga offices, ganitong katayuan sa iglesia, yung ating relationship ay may kinalaman sa ating unity. Kung babalik nga tayo dun sa Ephesians 4, ito yung passage na madalas kong i-quote sa atin, kasi nga ito ay pinagmumulan ng maraming doktrina about the church. At Ephesians 4, na basa natin kanina, na dito nagsimula si Pablo, pagkatapos niyang magsisimula siyang ilabas yung implications of being saved according to the grace of God, ay ang pinakauna niyang implication na kinuha sa Ephesians 4 is to walk in unity. At kung makikita natin dito, pupunta siya from saying to maintain the unity in the bond of peace, yun yung pinakaginagawa natin, mapupunta siya to church order, yung kaayusan sa iglesia. At dito makikita natin, sabi niya kasi bago ito, sabi ni Pablo, there is one body, yung iisa lang, at merong isang Lord, one faith, at ito'y binigay sa atin, pero meron tayong iba-ibang mga kaloob. So, ganito tayo bilang isang iglesia, may isa tayong katawan, madaming members at may iba-ibang mga kaloob. At dito, nililinaw ni Pablo na ito ang ginawa ni Kristo, ito ang kanyang mga iba-ibang binigay. Sabi, ito yung main sentence, He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry. So, ito yung mga iba-ibang kaloob daw na ibinigay ni Kristo sa iglesia, ay ibinigay niya itong apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. At kung titingnan natin, lahat ng yon ay teachers. Ang ginagawa sa iglesia ay tagapagturo ng salita ng Diyos. So, binigay niya yung ministry of teaching. So, yun yung sinasabi dito. And sabi, bakit daw ito binigay? Yun yung sunod niyang pinapaliwanag. Bakit ginawa ni Kristo na magkaloob ng mga magtuturo? Sabi, for building up the body of Christ until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children. Rather, we are to grow up every way into Him who is the head, into Christ. So sinasabi, kaya binigay ng Diyos itong mga teaching ministries, kaya ito ibinigay ay para palaguin ang bawat isa to mature manhood. Until hindi na sila maging bata, they grow up into Christ-likeness. So ito ang disenyo ng Diyos para tayo ay palaguin. Ay nagbigay siya ng teaching ministers. At ini-explain din niya paano ito mangyayari. So sinabi niya, anong ginawa niya? Nagkaloob siya ng mga magtuturo. Ang
layunin niya, kaya niya ikinaloob ito ay para sila'y palaguin yung mga miyembro. At paano ito mangyayari? Paano nakakatulong yung kanyang ipinagkaloob na ministers para sa ikalalago ng mga miyembro? At sabi, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working together, working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. So yung paraan para ang iglesia ay lumago, para mapunta dun sa layunin ni Kristo na sila ay hindi na maging parang mga bata, kundi to grow up into Christ, ay yung kanilang pagkakaisa, yung pagkakaisa ng kanyang mga kaloob at ng mga miyembro. So yung relationship between ministers and the members. So ito yung pagbabasihan kaya natin nasasabi na ganito ka-konektado yung church order and yung relationship between ministers and members doon sa unity at yung pagpatungo din sa kung ano ang layunin ng Diyos. Yung unity ang magiging daan para sila ay sa kanilang pagkakaisa as ministers and members, doon magkakaroon ng paglago into Christ-likeness. Kaya dito natin makikita yung sinasabi, kaya nga ang pinapahalagahan ng OPC and PCA membership vow ay to submit to the government and discipline of this church. Yung sa atin, we will work together for the continuance of the ministry of this church and the promotion of its worship, ordinances, discipline, and doctrines. At in light of Christ's design for the edification of the church, yung binasa natin sa Ephesians 4:11-16, an important aspect of unity is the relationship between leaders and members. Membership vows in our own confession use the biblical language to submit. Ito ang pinaka pwedeng summary action na hinihingi or na ipinapangako nating gagawin kapag tayo ay sumusumpa, that we submit to the government of the church. Kamukha nung sinasabi sa OPC or PCA membership vow, or we work together. Hindi ginamit sa vow natin yung salitang submit, pero sa confession natin ginamit yung in professed subjection to the ordinances of the gospel. At doon sa pagkakasabi natin ay that we will work together, tayo ay makikiisa doon sa ministeryong ginagawa. So ang bahagi natin doon, at para hindi tayo maging sagabal doon sa ministeryo ng iglesia, ay it can be summed up in the word to submit. At actually, itong word na submit ay kailangang maunawaan. It is very controversial. It has led to many abuses. So, minsan dahil nga pinapahalagahan na ang tungkulin ng mga miyembro ay magpasakop, magpailalim sa pamumuno, ay minsan nagkakaroon ng na para bang pag-unawa na kung ano man ang sasabihin ng pastor, lahat yun masusunod. Kailangan siyang igalangin to a degree na katakutan. He is the Lord's anointed, touch not. So, yung mga ganyang klaseng pagtingin na hindi siya pwedeng questionin, hindi pwedeng mag-disagree, hindi pwedeng kahit anong kind of disagreement, ganoon ang nagiging pag-unawa minsan sa submission. So, ito ang gusto ko lang ibigay, some needful clarifications about submission. Una, submission is not blind obedience. We are called to submit even to ungodly rulers, unbelieving husbands or parents, and which does not entail that we should follow them when their counsels are wrong or unbiblical. So, makikita natin actually na diretsong sinasabi ni Peter halimbawa sa mga wives, submit to your husbands so that even if some are ungodly, they will be won over. So kasama yun sa kahit hindi sila mananampalataya, even ungodly, ay magpapasakop ka sa kanila, at ito ang paraan para sila ay ma-win over.
Hanggang din sinasabi sa lahat na mag-submit to rulers, and minsan mangyayari sa atin na yung ating magulang ay hindi mananampalataya at ang tungkulin natin bilang anak ay magpasakop pa rin sa kanila, be in submission. Hindi ibig sabihin nun na kailangan sumunod tayo sa lahat ng kanilang iuutos. At ang paglilinaw doon, itong pangalawa, we can and should submit even to ungodly superiors because submission is more primarily a posture of the heart. Humble respect towards those whom God has set over us. So meron tayong paggalang, pagrespeto, pagpapakumbaba doon sa mga itinakda ng Diyos na mamuno sa atin, yung mga magulang at maging yung mga pastor. So halimbawa sa trial ni Paul na nasa Acts chapter 24-26 I think. Doon sa trial ni Paul, merong nangyari doon na merong isang tumayo at nagbibigay ng kaso sa kanya. Etong si Pablo ay sumasagot. Kasi sabi niya na curse you. Parang kasi parang mali yung mga sinasabi doon ko sa kanya. Pero sinampal siya bigla ng isang guard. Do you speak against the high priest? Parang ganun. Tapos sinabi niya, oh, sorry, I did not know he was the high priest. Sabi niya. Tapos nag-quote pa siya, sinabi na hindi dapat sinusumpa ang isang mamumuno. So makikita natin even there, si Paul ay nagsisi in public sa kanyang ginawa dahil hindi niya alam na he was the high priest. And then knowing, nung nalaman niya na he is actually superior, even though he was wrong, yung high priest sa kanyang mga paratang sa kanya, ay sinasabi na, battery is running low. Running low daw po yung battery, baka mamatay. Ayun, so kailangan pa rin magpasailalim at posibleng magpasailalim even when you disagree. At ito ay makikita in a posture of the heart that is humble and may respect doon sa person even though you may disagree or disobey. Nangyayari din yun sa Daniel chapter 3. Makita natin doon si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila ay Ayan. Kabukas na. So, sa Daniel chapter 3, Shadrach, Meshach, and Abednego ay may kita tayo na example of godly people na hindi lumuluhod dun sa isang ungodly command sa kanila. So, dahil doon sila ay ipapatapon sa fiery furnace. Tapos sinasabi nila even addressing the king, kasi sabi, we will not bow to you, O king. Sila magalang in their disobedience. Kasi sabi niya na our God is able to deliver us. Naniniwala kami na kahit na itapon mo kami dyan, our God is able to deliver us. And even if not, we will not bow to you, O king. So ganoon yung kanilang respect, submission, and even pagpapasakop na itapon sila sa apoy, di sila nagpumiglas doon dahil nga ito yung kanilang kahaharapin in their submission. Pero nakikita natin they still submit, pero meron silang respect and humble humility sa harap ng kanilang superior. So ganito ang submission na hinihingi. At even sa church, ganun din ang pag-submission to elders, submission to leaders. Hindi ibig sabihin na dahil may elder na nasa harapan natin, tapos siya yung itinakda ng Diyos na siyang mamuno sa atin, ay dapat papaniwalaan natin ang lahat ng kanyang sasabihin. Mag-a-agree tayo sa lahat ng kanyang ipag-uutos at gagawin. Kaya nga, di ba, ito ay isang congregationalist church, nagbobotohan tayo palagi sa mga desisyon. Hindi nangyayari na mayroong attitude, ay mayroong biglang mas mataas na superiority itong person of the superior. Meron lang siyang role that is superior, pero hindi mismo sa kanilang pagkakaiba, pareho pa rin silang tao. So,
hindi natataas ang kanilang person, meron lang silang assigned role na nag-iiba ang kanilang dynamic. Ganon din yung mag-asawa. So may inassign na superior role to the husband, siya yung leader at magsasubmit yung wife. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging unequal sila. Nakikita natin na those whom God has set over us have corresponding duties. So, kasama sa tungkulin, halimbawa sa Ephesians 6, yung sabi, children, obey your parents in the Lord. So again, hindi ibig sabihin nun na anumang sabihin sa iyo ng inyong magulang, kahit ito ay makasalanan, ay kailangan mong sundin. At kaya meron ding utos dun sa mga magulang na bring them up in the instruction of the Lord, and also do not provoke them. Fathers, do not provoke your children. Yung mga ganun din ang mangyayari bali sa mga pastor. Ang pastor ay dapat lagi tayong submissive to a pastor. Meron tayong humility, deference, and respect to the office. Pero hindi ibig sabihin ito ngayon na kahit ano na pwede niyang gawin. Meron ding iniatas sa kanyang tungkulin, mainly to preach the word of God faithfully, at yung kanyang mga ipag-uutos at ipagagawa at paggabay niya sa atin is ruled by the word of God. So, ang lahat ng konseptong ito ay actually very cleanly explained in the Reformed Catechisms. Yung sa Westminster Larger Catechism ay ini-explain yung tamang pag-unawa sa Ten Commandments. And yung sa Larger Catechism yung pinakamahaba, pero ang pipiliin ko ay yung sa Heidelberg Catechism. Ito ay maganda yung kanilang pag-summarize even as short as it is. Sa Larger Catechism, mas mahaba ang bawat isa at merong mga 6 na question tungkol sa Fifth Commandment. Dito sa Heidelberg Catechism, isa lang, and I think they captured the essence of para maunawaan kung ano ang tamang itsura ng submission. So sabi, what does God require in the Fifth Commandment? At dito sabi, that I show all honor, love, and faithfulness to my father and mother, and to all in authority over me. So ito ang isa sa mga reformed understanding of the law. Yung mga pinag-uutos, halimbawa sa Fourth Commandment, hindi yung literal na tungkol lang sa iyong father and mother. Kasi kasama doon, at napapaloob din doon in principle, yung other relations na meron tayo sa society. So halimbawa, yung utos na honor your father and mother, kung ikaw yung father, ay meron kang tungkulin ngayon sa iyong mga anak. So meron kang tungkulin sa iyong asawa, yung masasabing nakapaloob doon in principle yung utos. So pati yung paggalang at pag-submit sa authorities like government, ay pwedeng masabing napapaloob doon sa kautusan, honor your father and mother. And also yung relationship sa church. Di ba sinabi ni Pablo kay Timothy to encourage older men as fathers. So ituturing mo yung ganun mo din ituring ang older women as mothers. So lumalabas yung relationship na ganito sa iglesia. At itong magandang kunin natin to as the principle also in yung sa relation ng pastor at ng members. Ang pastor ay matatawag na father in a sense, at actually si Paul, dinescribe niya sarili niya as mother in a sense. Na sa kanyang, as a mother ay aking kayong inaalagaan tenderly. So ganoon ang relation ng isang pastor to a church. At sinasabi dito, submit myself with obedience to all their good instruction and correction. So, yun, isang simpleng way to capture what it means to submit biblically to a leader, to their good instruction and correction, dun sa kanilang tamang pagtuturo na makikita natin ayon sa salita ng Diyos. And also bear patiently with their infirmities. So may ganun din na maganda dito, may pagkilala na yung mga people set over us ay makikitaan nga natin ng kahinaan, ng kamalian. So hindi yung magbubulag-bulagan ka dahil magsasubmit ka doon sa
sa tao. So, bulag-bulagan ka sa kanyang mga kamalian at kasalanan. Dito may pagkilala na meron silang mga kahinaan and our duty is to bear patiently since it is God's will to govern us by their hand. So ganoon ang isang simpleng summary of what it means to be submissive, to submit to church government, na with due obedience to all their good instruction and correction. So maganda rin naman na basahin nyo sa larger catechism yung kanilang mga explain doon. May tanong sila what duties are required, what sins are forbidden. So ini-explain nila yun. So kung gusto niyo ng mas mahabang paliwanag pa, mas magkaroon ng madami pang practical directions on how to submit, even especially to pastors ang ating concern ngayon, but it applies to all our other relations. Maganda itong maunawaan. So, ito ang itsura ng submission. We submit, at yung by submitting, nagkakaroon ng unity. So as a conclusion, ito kung magtatapos sa dalawang verses. Una, 1 Thessalonians 5:12-13. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves, and we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Dito makikita natin a summary of what it looks like to be a church, a united church. Yung mga nagpapasakop at gumagalang doon sa mga namumuno sa kanila, and also patient, and they are at peace with one another. They are patient also with doon sa mga mahihina and those who na para bang sumusubok sa ating pasyensya. Binanggit pa mismo, the idle, the faint-hearted, the weak, na parang magiging kabahagi sila ng inyong iglesia, at sinasabi dito, we encourage them, we help them, and we should be patient with them. So, sa isa pang talata, Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Isang dito sinasabi at pinapakita na yung ngang pagpapasakop sa iglesia, hindi ito para lamang makontrol yung members at sila'y magstay in line. Yung pagpapasakop ay nagpapalaganap ng nagkaayusan sa iglesia, and it will be of no advantage to the members themselves kung ang namumuno sa kanila ay pinapagod at pinapahirapan. So, ito ang dahilan, and kaya tayo sumusumpa, we will work together for the continuance of the ministry of this church, the promotion of its worship, ordinances, discipline, and doctrines. Ito'y sa ngayon, ang ating diniscuss ay yung ibig sabihin nito na we should submit to the government of the church, at yung meron tayong pagpapaliwanag kung anong itsura ng submission, and these verses explain to us that it is also for our own good, for our joy, na tayo nagpapasa pailalim. Sa mga susunod na linggo, ang ating magiging lesson ay yung other practical things we can do to work together for the continuance of the ministry of the church and promotion of its worship, yung ministering of our gifts, and yung ding financial support. So sa ngayon, mayroon po bang katanungan tungkol sa church unity and order? Submission and other things. Meron ding pwede rin comments. Ano naman to ay, brother, ay hindi naman siya question, pero observation ko lang na based dun sa huling line at saka dun sa ating vow na may kinalaman yung church order and unity sa namumuno. Sabihin, kumbaga yung behavior kasi na yan sa buong iglesia, particularly sa mga members. So, ang observation ko lang naman ay
Kung halimbawa hindi maayos yung pamumuno, ito rin ay um, ma-manifest doon sa nasasakupan. Maari ba nating ganun na ano? Observation siya na para bang ibig sabihin nun, parang kung magulo yung pamunuan, magiging magulo rin yung nasa ibaba. Ganun ba 'yun? Opo, may proverb po na nagsasabi nun, hindi ko lang alam kung ano exactly. Pero pag may ruler na hindi ano yung pamumuno, syempre magdudulot yun ng hindi magandang result doon sa mismong members. And isang magandang sinasabi sa ating constitution is that the elders are members of the church. Members din sila, and so kung hindi nga sila maayos at meron talagang egregious na maling ginagawa, they are also subject to the same discipline as members. Except, of course, with the provision, according to Paul, na for elders, kailangan ng airtight witness count, saka other things, may mga ganong klaseng ano, do not admit a charge against an elder unless in the 2 or 3 witnesses. So, yun yung parang sagot doon na at least yung mga elders are also members kasi kabahagi din sila doon sa kaisa sila nung iglesia. So sila din ay maaaring mangyari at nangyari nga sa marami din na madidisiplina yung elder because of egregious error or misconduct at sila ay mapupunta in the pew among the others. At makakasama silang ng iglesia. So, Ano kasi 'di ba sinasabi natin na ang church ang parang may pinakamataas na authority. Paano nagwo-work yun na yung church yung may authority, yung congregation ba yun yung may authority, pero parang nagsasubmit sila sa isang leader na ano parang democratic ba yung model or hindi ko maintindihan yung part na ano na yung authority ay yung congregation pero parang nagsasubmit sila. Well, yung congregation ng highest court, pero mayroong delegated ministerial authority to the person of the minister. So, parang halimbawa, sinasabi ni Peter, yung submit to the emperor and also to the governor sent by him. So, may higher authority yung emperor, pero mayroong governors din. So in a sense din na kahit na yes, the congregation is the more higher authority than the pastor in terms of discipline decisions and other, kasi yung mga ganong klaseng church decisions, may mas mataas na authority yung congregation. Pero in a sense also the church is, the pastor is sent by the church as a whole. And so each member is subject to the leadership of the church. So ang nangyayari dito, ganun din naman actually ang in a democracy, the president, for example, is actually the sovereign people are the citizens. Pero tapos yung president is an authority that we are biblically called to submit to. Pero ang nangyayari doon, we as individual citizens submit to the individual president. But of course, the citizens collectively have a higher authority than the president. So ganun din yung sa church, parang ganun. The church collectively, when making a collective church decision, ay mas mataas kaysa sa isang pastor. Pero especially in yung ministerial sa pamumuno, sa nangunguna at nagli-lead yung pastor, isa individual members. Ang ganun. So each individual member nagpapasakop out of order doon sa pastor. At ganun din naman nga kasi ganito talaga itsura ng submission. Lahat ay, bawa sinabi dito na they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. So sila rin ay may pananagutan. So sila, ang tinutukoy dito ay pananagutan sa Diyos. So, diba, sinasabi rin naman natin that God alone is Lord of our conscience, pero meron tayong mga konsepto din, even so,
that God alone is Lord of our conscience, meron tayong konsepto ng pag-submit to authorities. That's actually paragraph 4 of the Westminster Confession on Christian Liberty about submission to authorities. So, ganun din na merong ganitong klaseng mga submission. So, halimbawa, may other, sabi kay Timothy, di ba, na tratuhin niya yung older women and older men as fathers and mothers. So, in a sense, as a pastor, magsasubmit sa kanya yung mga older men and older women, pero meron siyang some also a submission to older men and older women as fathers and mothers. May ganong klaseng pag-submitting to one another nga na nagaganap in the church. Ganon ang relationship natin. We may order in our functions. Yun yung siguro a way to understand it. The pastor functionally leads and the member functionally submits. Pero yun, you submit to one another in the other relations that you stand in. Yes. Kasama din ba ang deacons dun sa leaders or para sa teachers lang yung yung submission? Halimbawa, itong 1 Thessalonians 5 and yung other, may special emphasis on teaching ministries. Pero masasabi na may some level of authority na given also to deacons. Kaya ang pagkaka-describe sa qualifications sa kanila, yun yung pinakamapagkukuha na natin, ay exactly the same as the qualifications for an elder, and also yung kasama na they manage the household. So they are also part of the leadership. Meron silang pangungunang ginagawa, and oftentimes the deacons are older men anyway, so we also have that kind of submission to them. Usually naman ang pangunguna in terms of anything sa church is through the Word of God and by patient teaching. Yun lagi ang leadership na ginagawa sa church, at hindi like ruling and but domineering, sabi ni Peter in 1 Peter 5, I think. So, yung pangunguna is always by the Word of God. Deacons can sometimes do that. May ginagawa din silang ganyan. Bawa yung deacons na pinili, makikita natin nangangaral si Stephen sa Acts 7. So, may ginagawa din silang ganyan. Hindi ganun kasi kalinaw in the Bible kung ano mismo ang ginagawa nila, pero we do see that they are treated as people with authority. Kaya yung kasama sa qualifications nila that they should be people who are exemplary in their conduct and they manage the household well, and also kaya din merong pagbabawal sa mga babae na maging deacons kasi they are not allowed to exercise authority over a man. So may ganung klaseng Naglang sa kanya. Yung sinabi ni Paul, follow me as I follow Christ. So yun, yung levels of submission natin sa mga elders, sa pastors. Kung nakikita natin na sila ay yung kanilang spiritual example, yung kanilang relationship sa Panginoon. Marami akong nakausap na ayaw nila yung congregationalism form of government kasi daw, kawawa daw yung pastor. Ang nananaig ay yung karamihan ng mga tao. And this is very important bago tayo mag-elect ng pastor. Talagang tignan natin mabuti yung kaniyang biblical requirement for eldership. Kaya nga sinabi rin doon na huwag tayong basta-basta kumuha ng bata. Hindi porket gifted siya sa preaching o sa teaching. Tignan natin yung kaniyang domestic life. Tapos tingnan natin talaga ng mahabang panahon. Kung doon pa lang sa kanilang samahan sa pamilya, inaaway na niya lagi asawa niya, ginugulpi yung mga anak. So meron na tayo nakikita na ugali nito pagka dumating ito sa pag siya ay naging pastor. So kung ang magiging masusi talaga ang pagdaraanan ng pastor bago siya maging pastor sa church, hindi kinakatakutan ng pastor ang congregation kasi tuturuan niya ito ng tama.
So yun ang tungkulin talaga ng pastor, teaching, at kapag naturuan ng tamang iglesia, magiging malusog at magiging makadiyos, hindi nila susuwagin basta-basta ang kanilang pastor. Gusto ko yung binanggit kanina doon sa Heidelberg Catechism, maging ano yun, when the elders, kapag ang mga elders ay nagpakita ng kanilang failings, infirmity yung ginamit sa Old English pero doon sa translation, failings, kasi hindi naman perfect din ang pastor. Pero ang paalala ay let us be patient with them. Question lang bro, tsaka curious lang din. Paano, kung kailangan ba talaga yung plurality of elders sa isang local church? And kung yun nga yung parang mas recommended or mas magandang for church order is plurality of elders, paano tayo nag-elect or naglalagay ng mga elders or deacons sa isang lokal na iglesia? Yun lang. Yung plurality of elders, yun yung ideal na best situation for a church. Parang yun din yung normal na expected in the letters na makikita natin. Parang ine-expect na mayroong several elders in a church. Pero a church can be a good flourishing church even without an elder. Nangyari yun ng madami sa sa Titus. Diba, sinulatan si Titus na kaya sinulatan siya na para magtalaga ng mga elder dun sa mga churches na walang elder. At sinabi pa sa kanya mismo na huwag ka magmadali. So, do not be hasty in laying on of hands. So, a church is still a church even without an elder. Pero syempre, better kung merong elder. At syempre, in God's providence, kasama yun sa kanyang disenyo na maglalagay siya ng magtuturo. Pero nangyayari din minsan na even churches with an elder, mawawalan ng elder. Nangyayari yun, mamamatay or ma-disqualify. Nangyayari yun. So, pero yung pagkakaroon ng more elders, that is also by the providence of God. Ang pagkakagamit nga sa Ephesians 4 ay He gave them, the pastors and teachers. So ito'y binibigay ng Diyos, kaloob ng Diyos. At ang nangyayari lang in the church context ay actually we just recognize that ayun, may elder na we recognize them as elders. Parang ganun ang itsura na binigay ng Diyos ito as elders, we recognize it. So, yun na isang simplification of the pero we also pray towards having an elder at kasama yun sa gusto natin kasi nga niniwala tayo na yun yung ideal, pero we should be thankful that we have even one elder at ganun, hindi natin dapat masyado ding i-complain na walang minsan hindi rin hindi din dapat na yung ideal ay gamitin natin para laitin ngayon itong what good thing also that we have. And so we strive for what is ideal, pero we are also thankful for what we have now. Ano yun? Yung paano po yung process ng church pag mga Yeah, oo. Well, sa practice natin sa RGBC ay ang officers din ang bibigay ng notice sa congregation na merong tayong need for an additional elder. Normally, kung bakit sa aking tingin na humihingi tayo ng additional elders, it's because lumalawak na yung ministry ng church at nakikita ng congregation din na hirap din ang sole elder. So yun yung kanilang maaring isuggest at sa atin, ang practice natin, hindi pa nangyayari, pero by practice ay nagtatawag ang congregational meeting ay tinatawag ng elder o ng officer sa church at yan ay pinopost sa group chat at sinasabi kung ano yung agenda ng meeting. Tapos,
tulad ng sinabi ko kanina, hindi lang dahil sumusunod tayo na yung ideal, kinakailangan may plurality of elders ang church. Tingnan din natin yung kaban ng iglesia. Kaya ba nating suportahan ang iglesia, ang elders sa pananalapi? Kasi maliwanag din sinabi sa scripture, ang mga mangangaral ay dapat kumukuha ng kanilang ikabubuhay sa pangangaral. So, number 2, yan ay meron na ba tayong sapat na pananalapi? Hindi lamang yung meron na tayong need dahil lumalaki na, kaya ba natin suportahan? And so this is also an encouragement sa mga members na maging generous giver. At well, totoo naman, mas maganda yung may plurality of elders para meron ding checks and balance din sa nag-iisang elder na baka magkaroon ng messianic complex yung elder na nag-iisa. Kaya mainam din na merong hahawak din ang kanyang kamay at sabihin, co-pastor, tingnan natin itong area na ito. Ayun. Pero paano naman kung lahat financially able na ang church at gusto nang madagdagan ng elder pero wala namang kakitaan pa na may kaloob nito sa loob ng iglesia? Kailangan bang talagang maglagay na kahit wala pa tayong kakitaan na binibigay ng Diyos na isa pang elder na may calling na, ganun? Well, hindi po. Kapag wala, ang sabi nga po ni Paul kay Titus, do not be hasty in laying on of hands, and kailangan qualified. And usually, ganun natin makikita na meron ng tatawaging elder ay na meron nang nakikita talaga malinaw na kayang mag-function as elder, at usually nangyayari yun na nagfa-function na siya as elder, kailangan na lang i-recognize. Dahil nga lumabas na yung need, someone rises to the task at may gumagawa na nung pastoral task at tapos siya ay ni-recognize. Usually that's how it happens. Meron ng clear na binigay ito ng Diyos sa atin. At kapag wala, mali na mag-ordain ng unqualified na elder. So 2 points din. Alam mo, kung isang church ay 30 years old ng lokal na iglesia at malalim na yung kanilang kaban, kaya na nilang mag-provide sa isang additional elder. Tapos itong si elder nagiging sikat na at lagi na nai-invite sa labas na ang tungkulin niya pakainin ang kawan na kanyang lokal na iglesia. So ito yung isang paraan na tinitignan din ng church na kung wala talagang qualified dun sa loob, ay magsimula ng anong tawag doon? Outsourced. Meron ang nangyayari ay nananawagan sila sa church na we are looking for an additional elder. Pero hindi ibig sabihin na pag pumasok yun sa kanilang church at magpa-member, automatiko na siya ay magiging elder. Uupo pa rin yung taong ito. Normally, yan yung mga graduates sa mga Bible colleges, sa mga seminary. Bakit? Kaya naman sila nag-aral doon kasi feel nila, may calling sila. Pero hindi ibig sabihin nagmamadali tayo na sila ay patungan ng kamay at gawing elder. Kasi baka magaling nga siyang magturo. Inuulit ko nga ang kanyang ugali at character. Kung titignan natin ang qualification ng elder, halos karamihan doon character. At yun ang babantayan natin. Baka vindictive yung pastor, di kawawa ka naman kapag napag-isa ka na, kapag hindi proven yung kanyang character. So, kung wala talaga sa local church, walang homegrown, ay pwede kang apila sa mga ibang mga churches na baka sila naman ay may oversupply ng gifted brethren. Posible. At baka i-consider na itong gifted brother na ito ay gustong magpa-member. At suriin ng lokal na iglesia yon kung talagang qualified siya na maging additional elder sa local church na yon. sige, last na yun. Medyo na ano lang po ako siguro dun sa
Curious lang din po. How about naman po sa mga deacons naman po? Kasi kanina 'di ba yung parang question ko is plurality of elders. Ngayon pagdating naman po sa officers like deacons po, ideally din po ba na madami or yung sakto lang din po yung ano? May ano ba yung kumbaga may recommending number ba si Apostle Paul or Well, ayun, parang ang assumption in the instructions ay plural din. Kaya yun nga din yung pinanggalingan ng idea of plurality of elder ay na laging plural yung expectation sa writings sa epistles. So sa deacons mukhang ganun din. May plural number na in-expect kasama yun sa parang expectation the first na naglagay sila ng deacons, well, it seems mas konti yun kaysa sa apostles. That's yung the apostles that were there, talaga sila ng 7 deacons. Tapos, ngayon, mas marami usually ang deacons kaysa sa elders. Pero, ayun, again, same, based on need, ideal din yung deacons. Minsan nangyayari na may church, puro elder, walang deacon. That's happened. Ganun nga din yung itsura ng Acts Church nung simula, puro sila mga elder na walang deacon. Diba? So, ganun nangyayari yun minsan. Pero ito yung order na kasama sa wisdom ng Diyos na kanyang pinrovide by deacons na para ma-delegate yung task and the elders can be focused on word and prayer. Anyway, yun lamang. Sa ngayon, magtapos na tayo sa time. Next week, yung ministering of gifts, pwede rin itong matahi doon sa mga questions natin about maybe yung additional elders and deacons. Anyway, sa ngayon, let's pray. Manami